Konti na lang po yung matatapang doon. Crocs. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para Nakakita nila. tumapang naman sila. Ganun kadami yung sumusuporta. At higit sa lahat, ganyang kadami yung papalag para kay BP Inday Sara. Ganyang kadami yung papalag para kay Duterte, sa tatay niya, kay Roa Duterte. Ganyan yung papalag para sa PDP Laban Street. Wala pa tayo dyan. Walang basihan ang impeachment complaint. Talagang There Duterte is pa no rin. basis for that. Tinangka nilang usisain yung Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Isang shoutout po muna dyan sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan man kayo naroroon o lalupalop na nanonood, paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung pinaka-eksaktong area nyo. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, New York, Japan, Hong Kong, Singapore, sa Pilipinas naman, Marinduque, Tarlac, Mindoro, Negros, Davao, Cebu, Bulacan, Cavite, Maynila, etc. Paki-comment dyan sa baba nang sa ganun magkaroon naman tayo ng YouTube engagement. At higit sa lahat, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Okay? Isang like and share naman dyan. Masaya na tayo dyan. Mga kayon, maraming salamat ha. Paki-double check na lang kung nakasubscribe kayo. Dahil maraming nagko-comment sa akin na bakit ngayon lang daw ako nag-upload. No? Araw-araw naman ako nag-upload. Di ba? Napagtanto ko na hindi pala to nakaklik yung, nakasubscribe siya pero hindi nakaklik yung bell icon. Kaya paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-subscribe naman ang Joe Malone TV. Tapos paki-click yung bell icon sa tabi ng subscribe icon. Tapos i-click nyo yung all. Yun ang suporta nyo sa akin. Diba? Gaya ng suporta natin kay VP Inday Sara, pakigamit yung hashtag natin dyan. Walang space Marami pa rin hindi nagigets. Hashtag Protect BP Sara at pati na rin yung hashtag Joe Malone TV. Yan. Pakita natin yung suporta natin. Naku, Diyos ko, matutuwa kayo rito. Ito yung Cebu. Ayan, People's rally nila against impeachment, corruption, oppression, illegal drugs, and criminality. Noong Feb 22 lang, nung Sabado, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 11. Grabe to. Alam mo, ang dami ko nabasa dyan sa, hindi matanggap talaga nung kapila Hindi matanggap talaga nung kapila. Ang dami ko nababasa, may kinunan silang picture, wala pang mga nakaupo sa upuan, tapos sinabi nila, ghost people. Hindi nila alam kung gaano kadami ang nagmamahal kay Tatay Diggs, pati na rin kay BP Inday Sara. Grabe yung pagmamahal at suporta ninyo. Sana suportahan nyo rin ako, yung Joe Malone TV. Iisa lang tayo, iisang bangka tayo. At higit sa lahat, ako yung vlogger na hindi na kailangan pambamangka o sumayaw sa linya. Yung mga tipong gumaganong-ganon pa. Hindi na. I will stand for what I believe. I will stand for Tatay Diggs. I will stand for VP Inday Sara. Sana kung ano yung suporta nyo kay VP Inday Sara, sana ganun din yung suporta nyo sa akin sa Joe Malone TV. Dahil ang mga sinusuportahan natin, PDP straight laban. PDP laban straight, yan ang sinusuportahan natin. Simulan na natin at pakinggan natin si Congressman Rodante Marcoleta kung gaano kalupit at kung paano ko masasabi na ito talaga lumabas ang tunay na galing. Diba? Alam mong galing sa puso, alam mong merong mangyayari pag ito pinaupo natin sa May 12. Totoo yan. Tagahan nyo yan sa bato. Huwag na kayong manood sa akin pagka hindi. Diba? Ang plataforma niya, isa sa mga plataforma niya, pababain ng kuryente. Tama naman. Diba? Pag bumaba ang kuryente, domino effect yan. Bababa yung mga bilihin, darating yung mga investor, mag-i-invest sa atin kasi ang katwiran nila, ang isa sa mga magiging katwiran nila, if possible, mababa ang kuryente dyan, mababa ang electricity, dyan tayo mag-invest. So pag nag-invest sila, sino ang kukunin nila manpower? Pilipino. Okay? Di ba? Sana mga kayo bago, meron pa tayong ilang buwan. Feb ngayon, March, April, May. So we have 2 months and a half para pag-isipan natin itong maigi. Dahil ayokong pupunta kayo sa mga present ninyo nang boboto kayo tapos ang katwiran nyo lang, kasi bago naman. Di ba? O kaya, yan yung napipisil ko, yan yung napupusuan ko.
Diba? O kaya eto kasi nagbiligyan kami ng ayuda nito nung panahon na gipit kami. Diba? Huwag ganon. Huwag ganon. Gusto ko sa channel natin na to, sa Joe Malone TV, hindi lang yung manonood kayo. Ayoko ng ganon. Kasi kung manonood lang kayo, pwede naman kayo manood sa iba. O kaya rumekta na kayo sa SMNI, rumekta na kayo doon. Gusto ko dito may take away kayo. Gusto ko in a way, dalawa tayo matututo. Matututo kayo sa akin, matututo ako sa inyo. Ganon ang gusto ko. Ayoko nang dadalang ako ng dada tapos wala namang kwenta. Sana pinanood nyo na lang to sa SMNI, di ba? Pwede naman di ba? Live naman sila. Pero sa atin, ang gusto ko, kwentuhan na may saysay. Parangalan, di ba? May matututo ako sa inyo, kayo matututo sa akin. Paano ako matututo sa inyo? Through comments. Kasi hindi naman lahat alam ko, hindi naman ako perfect, hindi naman ako expert sa politics. Yun nga lang, na-observe ko din, gaya nyo, dahil marami rin akong pinapanood, nanonood din ako ng mga news sa mainstream media, sa mga kapwa ko political vlogger, nang sa ganon, yung mga gathered information na pipilter natin at pinipili lang natin kung ano yung papaniwalaan natin. Kasi syempre marami yan, di ba? Pahigup nga muna ng kape, Diyos ko! Ito na mga kayon, panoorin na natin si Congressman Rodante Marcoleta. Magandang gabi po sa ating lahat. Higup lang ang kape. Galing yan, galing to. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes! Yes. Oh, yes nga. Kasi po, sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Crocs. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para Nakakita nila. tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Jimmy Bontok pala yung nasa likod. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman akong ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Siyempre. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Yes. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Grabe, oh. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Yan ba yung ghost people na sinasabi Ang nila? presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Yes. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Agoy! Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Yes.
tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Grabe, di ba? Pahirap, no? Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Kita nyo, mga kayon, di ba? Grabe. Ang gusto nila siguro, tumaas ng tumaas ang kuryente sa ating bansa. Checkmate tayo doon pagka tumaas ang kuryente. Ano tayo doon? Willing victim tayo doon. Alam nyo kung bakit? Kasi syempre lahat ng tao gumagamit ng kuryente, di ba? So magbabayad ka lang magbabayad ng kuryente. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of Yeah. electricity to every Filipino. Eh, kaso mas mahal. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Duterte! Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. Pucha. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa Agoy. buong Asia. Agoy. Yan po ang totoo. Kaya humirap na ng humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa Commission on Appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga pondo namin sa ospital, biglang finris po lahat. Gusto nilang parusahan Yes. si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito Grabe, na po daming ang tao. nangyayari sa House of Representatives. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Daming tao. Grabe. Walang basihan ang impeachment complaint. Talagang There Duterte is pa no rin. basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President i-imbestiga ninyo? Dapat lahat. There are more than 400 offices and agencies of government Na which merong are si- recipients of confidential Oh. funds. And they too were notified by the Commission on Audit to diba? submit some kind of requirements. I Grabe. asked them,
Ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo. Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-o-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one of tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA, ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government? Actually, Committee on Bad Government yun. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito? Opo. Bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Trabaho nyo. Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 Speaker. na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang nagdesisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Yeah. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga muka. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga muka. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta INC. and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Peace Ang rally. pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito
ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po ng papasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Sigawan, no? Marcoleta. Tonight, let us make a solemn vow. Yan na, yan na. Maganda itong part Tonight, na let to. us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PIDAP. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Linaw, Kinuha no? lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City. To remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. It cannot be done. They invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws Yes. or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Duterte. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative. Meron pong 9 na senatoriables ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. Straight. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganon po ang mangyayari. Kaya na. It's a numbers game. Yes. Kaya po nakikiusap kami. Yes. Please send us
to the next Congress. Yes. Galing. And we will fight for you. We will fight whatever it takes. Para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. Yun pong mangyayari. Pasensya na po kayo kung medyo masakit po ang sinasabi ko. Pero ang kakapal naman nila, hindi naman yata tinatablan yung mga mukha ng mga tao na yan. Tulungan niyo po kami. At bago ako magtapos, meron po akong ibubulong sa inyong lahat. Gikan sa akong kasing-kasing, Paki-translate to hindi ko alam gihigugma ako kamong tanan. Paki-comment dyan sa baba. Paki-translate. Okay mga kayo, umpisaan na natin to. Ano tayo? Reaction tayo. Dahil reaction naman talaga itong channel natin. Nakita nyo kung gaano kadami yung nasa Mandaue City, Cebu na sumuporta dito sa PDP laban. Itong rally na to. Nakita nyo kung gaano kadami, di ba? Ito yung sinasabi nilang ghost people. Peke daw. Edited daw. Nakita ko sa isang... kasi pinicturean niya, marami pa mga blankong upuan. So may mga nagko-comment daw do. May nagko-comment do na hindi pa kasi alas 4 nagsimula Hindi pa alas 4 yan. Maaga siguro pumunta, tapos pinicturean, tapos pinost. Maraming ganun maraming naninira. So, kesyo nilangaw daw, ghost people daw, edited daw yung maraming tao. Ito live na live Di ba? Live na live. Yun ang fake news. Di ba? Yun ang fake news. Ganyang kadami yung nagmamahal sa Duterte, sa PDP laban. Ganyang kadami. Wala pa tayo dyan, Wala pa yung mga online dyan, yung mga nanood, yung mga hindi nakapunta. Ito, nasa Cebu pa lang. Ganun na karami. Di ba? Ganun, ang post nito, parang nasa 50,000 plus yung nakalagay sa sa post ng SMNI. Ganun karami yung nagmamahal kay BP Inday Sara, kay Duterte, sa PDP laban. Ganun kadami yung sumusuporta. At higit sa lahat, ganyang kadami yung papalag para kay BP Inday Sara. Ganyan kadami yung papalag para kay Duterte, sa tatay niya, kay Roa Duterte. Ganyan yung papalag para sa PDP Laban Street. Wala pa tayo dyan. Andito pa tayo sa online. Nanonood, nagre-react, sumusuporta through social media. Wala pa tayo dun. Pero ganun kadami. Ganun kadami yung gustong pumalag. Ganun kadami yung nagpapakita ng suporta. Yung lead counsel nila, si Attorney Sheila Season, ganyan yan. Ganyan, papalag yan para kay BP Inday Sara. Diba? Papalag yan. Ganun katindi to. Ganun yung suporta yung solid tayo Kumpara sa sa Team Alcancia diba? Sa Team Alcancia, kita mo naman, diba? Mga butas-butas. Diba? Dito sa atin, solid. Solid yung foundation, solid yung pagmamahal, solid yung suporta. Pag sinabi ko, i-comment lang yung hashtag Protect BP Sara, hashtag Jomalon TV, ang daming sumusuporta Diba? Ang daming nang comment. Meaning lang, ganun ka-solid tayo rito. Okay nga yung mga vlogger ng BBM, yung mga sa kabila, yung mga, okay lang, wag na kayo manood dito kasi kami solid kami rito Halos wala akong mabasa sa comment section ko na galing sa kabila. Karamihan lahat nagpapakita ng suporta, nagpapakita ng pagmamahal, hindi lang kay BP Inday Sara o kay Duterte, pati rin sa akin, sinusuportahan nila ako. Kaya di ba laging bungad ng introduction ko, maraming salamat sa mga viewers ko. Kasi kung wala kayo, wala naman itong channel na to Hindi tayo magkakaroon ng viewers. Sinusuportahan nyo si BP Inday Sara Kaya sinusuportahan nyo na rin ako. Di ba? Ganun tayo kasolid, di ba? Ganun tayo kapalag. Papalagan natin sila. Yun lang ang gusto ko sabihin. Papalagan natin sila. Kaya sa May 12 mga kayon, PDP laban, straight. Paupuin natin to, dalhin natin sa 20th Congress.
ito ang i-line up natin, tignan natin kung hindi tuminuyang Pilipinas na yan. Kasi sumobra na eh. Kita nyo naman no, kung paano magsalita si Congressman Rodante Marcoleta doon sa House of Representatives, doon sa isang leader ng HOR, ng House of Representatives, pati sa Quadcom. Ganun na lang sila magsalita, ninanakaw yung pera dinala sa DPWH. Obvious na obvious. Ganun na magsalita kasi talagang ganun ka-obvious eh. Kaya ganun na sila katapang. Pagka walang mga ganito nila Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Jamie Bondok, lahat na nasa PDP laban, ewan ko na lang. Ayawan na, endgame na, di ba? Kung hindi natin mapapaupo to, ewan ko na lang talaga. Sana magising tayo sa katotohanan. Sana suportahan natin ito. I-straight na natin to. Ako nakikiusap ako sa inyo, straight na natin tong PDP laban. Di ba? Ito na ang pag-asa natin, itong lineup ni Duterte. Kung pwede nga lang sana, Duterte all the way na lang eh. Kaso siyempre, matanda na. Di ba? Pwede yung mga anak-anak. Yan, ilan pa yan, 3 pa yan nasa lineup ng mga anak-anak. Sana sila na lang. Parang makatikim naman tayo ng ginhawa bago tayo mawala rito sa Pilipinas, sa mundong ibabaw na to. Dahil hindi na to para sa atin, para na to sa mga anak natin. Di ba? Magulo man yung politika natin dito sa Pilipinas. Naniniwala naman ako na one day, kahit papaano aayos. Umayos na eh, nung si Roa Duterte ang pumupo eh. Ang ating dating Pangulo eh, no? Kaso talagang matatapos yung termino eh. Kaya ngayon sana si Sara na lang talaga eh, no? Para talagang makita natin na ang bansa natin, ang Pilipinas, kailangan ay konting pangil. Totolonggisin ka eh. Totolonggisin ka ng kapwa mo Pilipino, kaya dapat papakitaan mo sila ng pangil. Didisiplinahin mo sila. Kasi ganun naman talaga dapat. Di ba? PDP straight laban mga kayon, paupuin natin sa May 12. Na sa ganun umayos at makakuha naman tayo ng onting o makatikim naman tayo ng ginhawa dito sa Pilipinas. Maraming salamat hanggang sa muli. Joe Malone TV po para sa issue ng bayan ating pag-usapan.